Yung inamin ni Pedro na ito palang Jesus ay Kristo. Ang Kristo po ay hindi pangalan. Kaya nga sabi ni Yesu Kristo, sa kanyang pangalan ay ililigtas niya ang kanyang iglesia. At ano nga bang ibig sabihin ng Kristo? Ito po yung ating pag-aaralan. Kamayan mo muna ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, makinig tayo. Anong sagot? Amen. Yun. Makikinig tayo. O ganito po yung nangyari. Dumating si Jesus sa relihiyon ng Cesarea sa Filipos. Isang lugar po na ito sa Hilaga na may mga pagsambang pagano. Pag sinabi nating pagsambang pagano, hindi iyan mga sumasamba sa tunay na Diyos. Hindi tumutukoy yan sa Diyos, kundi sa Diyos-Diyosan. Nung mga panahong iyon, inabutan ni Jesus yung lugar na iyon sa Filipos. Dito, tinanong ni Jesus tinanong niya yung pinakamahalagang tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kung ano ang sinasabi ng mga tao at kung ano ang paniniwala ng kanyang mga alagad. Gustong malaman ng Panginoon, sino nga ba siya sa mga taong naroroon at sino ang Panginoong ito sa kanya namang mga alagad. Ang bahagi po ito na ating mapapakinggan ay nagpapakita po ng puso ng pananampalataya at pundasyon ng simbahan. Ulitin ko, ang mensahe po na ito ay tumutukoy sa puso ng hindi ng saging, kundi ng pananampalataya at pundasyon naman ng simbahan. O kayo naman ang tatanungin ko muna. Ano nga ba ang pundasyon ng pananampalataya? Ano ang pundasyon ng pananampalataya? Ano nga ba yung katawan o body ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon? Tingnan muna natin yung verse 13 hanggang 14, question about people's opinion. Ito nga po yung tungkol sa ano nga ba ang opinion ng mga tao at mismong kanyang mga alagad. Kasi nga po, tinanong ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot ang mga alagad, sinabi po ng iba na kayo daw po si Juan Bautista. Darating daw si Elias, o si Elias ang pagkakilala sa kanya, maging si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Maraming opinyon, ngunit kulang sa buong katotohanan. So hindi naman masama pala ang maghinala. Hindi masamang magduda. Hindi masamang magbigay ng kuro-kuro o opinyon. Ang kailangan lang magkaroon ng kalakip na katotohanan. Kasi ang haka-haka, ang kuro-kuro, ang mga hinala at opinyon ay hindi tatanggapin kapag walang kalakip na katotohanan. Amen po? So, hindi magiging mabuti. Yun din yung kalagayan ng mga panahon na yon. Mahalaga sa bahagi ng Panginoong Jesucristo, sino nga ba siya? Maganda yun. Maganda yung tanong na yun.
At gusto niyang malaman, ano nga ba ang pagkakaintindi ng mga tao at ano nga ba yung pagkakaintindi ng kanyang mga alagad. Kayo na tatanungin ko ngayon, sino nga ba si Kristo o sino nga ba si Jesus? Siya ang buntong na anak ng Diyos. Dito sa pangalawa, itong question for the disciples in Peter's confession. Tinanong na niya ang kanyang mga alagad, yung kanyang pagtatanong dito ay hindi simpleng pagtatanong, kundi napakahalagang maintindihan din naman nila na sunod sila ng sunod, baka naman hindi nga naman siya kilala. Kaya yung tanong dito, kayo naman, sino ako ayon sa mga tao? Matapang po na sumagot si Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito yung buong katotohanan na mula sa Diyos. Kaya binanggit dito ng lingkod ng Diyos na si Pedro, yung kanyang sagot ay tama. Kaya naman sabi ng Panginoon, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, yung kaalaman na ito, ay hindi ito tinuro ng laman, ng dugo, ng buto. Walang tao na nagturo sa iyo nito, kundi ng aking amang nasa langit. Yung karunungan po pala at kaalaman na ideklara na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, galing po pala iyan sa katotohanan. Na ang tangi lang ang nakakaalam, sila lang ang nagkakaalaman ng anak at ng ama. Kaya kung malaman ng anak sa atin na yun ang paniniwala natin, ikukonsider yan ng ama o ng Panginoon na, oops, hindi sa'yo galing yan. Yun. Kasi ang nakakaalam naman po talaga ang ama at ang anak. Sila lang ang nagkakaintindihan at nagkakaalaman na si Jesucristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Tagapagligtas.